Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol naman sa ruling ng Supreme Court sa petisyon na inihain ng isang grupo ng mga vlogger na naglalayong hadlangan ang Kamara sa pag-utos sa kanila na dumalo sa mga legislative inquiry hinggil sa kanilang mga posts sa social media. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang ating mga bagong video. Balik sa ating usapan. Kung babalikan natin, ilang vlogger at influencer ang napilitang dumalo sa pagdinig ng TRICOM hinggil sa fake news at online disinformation. Ang mga influencer ay tumanggi na lumahok at iginiit nila na ang pagsisiyahas ng Kongreso pag-imbestiga ng ating mga congressmen ay labag sa Constitution at hindi patas na target ng mga individual na nagpapahayag ng pananaw sa politika bilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. May ruling na ng ating Supreme Court sa kanilang petition. Ibinasura ng Supreme Court ang petition ng mga vlogger at sinabing hindi lumalabag sa kanilang karapatan sa malayang pananalita. Sa isang 31-page na decision na isinulat ni Associate Justice Amy Lazaro Javier, sinabi ng High Tribunal and Bank na ang pag-imbita lamang sa mga vlogger bilang mga resource person ay hindi isang paglabag sa kanilang kalayaan sa pagpapahayag or not a violation of their freedom of expression. Ang ibig sabihin, hindi paglabag sa karapatan ng pagpapahayag kung ang mga vlogger ay pinadalhan ng invitation para dumalo sa hearing. Ang pag-imbita sa mga vlogger bilang mga resource person sa isang inquiry in aid of legislation ay hindi lumalabag sa kanilang kalayaan sa pagpapahayag dahil ang invitation ay walang kaugnayan, walang kinalaman sa kanilang paggamit ng malayang pananalita. Invitation lamang ito. Ngunit, isang bagay ang aking napagtuunan ng pansin dito sa ruling ng Supreme Court. At sana bigyan din ito ng pansin ng ating mga mambabatas, mga congressmen at mga senador dahil binigyan pansin ng Supreme Court ang mga pagkakataon na sa panahon ng pagdinig kung saan ang paraan ng pag-imbestiga, ang paraan ng pagtatanong ng ilang members ng Congress ay lumalabas na sila ay masungit, malupit, mapanlait. Para bang sila ang mga hari at mga resource person ay lumalabas na para silang mga alipin. Nakita naman natin siguro kung gaano hinamak, kung gaano niyurakan ng ilang mga congressmen ang mga invited resource persons. Kaya mabigat at matindi ang sinabi ng ating Supreme Court ukol dito sa mga ginagawang panlalait ng mga mambabatas sa kanilang mga inimbitahang resource persons. Sabi ng Supreme Court, sa tingin namin ay nararapat alinsunod sa aming mandato bilang tagapag-alaga ng mga karapatan ng mga tao na paalalahanan na ang mga resource speakers ay hindi lamang ginagarantiyahan ang kanilang mga karapatan sa Constitution sa panahon ng mga pagtatanong in aid of legislation. Ang mga mambabatas na nagsasagawa ng mga pagtatanong ay dapat magbigay sa mga resource person ng kagandahang loob at paggalang na angkop at nararapat sa sino mang marangal na tao. Sa madaling salita, mga congressmen, mga senador, huwag hamakin, huwag laitin, huwag insultuhin, huwag ipahiya, huwag bastusin, kundi tratuhin bilang mga tao ang inyong mga resource persons, ang inyong mga resource speakers. Hindi sila hayop, sila ay mga tao. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong opinion at please don't forget to leave your comment. Maraming salamat.
And please don't forget to like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat. Bye-bye.